lalabas na naman. At ang sitwasyon namin ay maglalaba kami sa labas kasi nung previous na naglinis kami ni Gaylord, ayan magdadala kami ng mga labahin namin. Dala-dala namin ni Gaylord yung mga labahin. Yung akin nasa sasakyan niya tapos nagdala ako ng sabon. Ayan. Kasi sira yung yung washing machine namin dito sa bahay. Kaya first time namin maglaba sa labas, punta kami doon sa laundry. Ayan, tapos alamin natin kung paano yun. Paano ba i-operate? So first time namin gawin to. Ayun. Okay. Dito kami maglalaba. So first time namin subukan maglaba rito. So piso. Di sa inyo, magkano sa inyo? Yung piso na lang. First time kong maglaba dito. So eto malapit lang dito sa amin, sa bahay kung saan kami nakatira. Malapit lang din. Tapos subukan lang din. Ayun. Maliit siya. Mas maliit kesa doon sa Yan, dryer yan. Dryer yan. May dryer pala Isa yan. ko Dryer na yan. kaso sira yung isa. Yung sa 12, yung malaki yan. Eto times 2. Paano Times maglagay yung 2. sabon? So maliit lang yung loob niya. Tapos kung maglalagay ng sabon dito. Ayan. Kasi yan. Etong damit na to pang isang linggo to. Every weekends lang kami naglalaba sa amin, pero syempre dito first time. Yeah, di ba? Ayaw pa. Okay. Dito muna kami sa Freshmark habang inaantay yung aping linalaban kasi medyo matagal yun. At anong ginagawa mo dito, Aris? Hintay ko Si? Si? Yobil. Ayun tagal Oo. din. Hindi nakasama. Mukhang okay ka na rito sa Canada. Ano muna? Grocery muna tayo. Sige. Ito. Ako sa Vancouver mo Ha? Nga pala, yung nangyari sa Vancouver, nga pala, nakikiramay po kami dun sa mga namatayan at saka dun sa mga saktan. Yung krimen na nangyari dun, grabe, ang daming namatay ng mga Pilipino. Imbes na masayang salo-salo, naging trahedya. Kaya ayun, grabe. So, yun, ingat-ingat tayo Yun, so mga nangyari, yung Lapu-Lapu Festival sa Vancouver ng hineld sa Filipino community, ng mga Filipino community, karoon ng hindi magandang trahedya. Talong ni Ana. May drone yan Ha? Meron na akong drone. Tsaka hindi drone ang pangalan niya dun, Uwak. Pinangalanan ko ng Uwak. Nandito po kami sa sa Safeway. Ay, Safeway. Hindi pala Safeway. Freshmart. Nag-grocery lang. Nakikita mo pa? Oo. Nakita ko ang ating mga kasama sa trabaho at nagko-grocery din. At ayan magandang ulam. Ay nga pala magtorta nga ako. Wala pala akong itlog, kailangan ko magtorta pala. Kaso masyadong mahaba itong mga to. Ang ginagawa ko pag nagtotorta ako ng ganito, kung wala akong ihawan, doon ako sa lutuan. Ganito lang yung sistema ng buhay namin dito. Tapos kuha pala akong itlog. Kasi wala akong stock ng itlog Yun lang. Buti na lang napunta kami rito. Hi ate. Ayan. Gawa lang tayong kamatis.
Hello. So dito may mga murang kamatis sa mga gulay. Kaso good for ilang days na lang. Sa tingin mo ilang days na lang to? Dalawa siguro, tatlo. Dalawa, tatlo. Ayan. So pero mura na siya. Ito ang palaya. Tapos igisa ng itlog, no? Ayan. Tapos yung sorry brother. Tapos yung kamatis, may ginawa na akong kamatis pero mas mura to. Ewan ko na lang kung ayan, 150. So ito na yung kunin. Tapos yung kamatis na kinuha ko, ibalik ko na lang. Ayan. Dalawahin ko na siguro ito. Oo, kuha ka na pre. Mura. Sitaw. Pwede pa to, diba? Tangkalin mo lang yun nasa nasa dulo. Oo, mag-givins. Itatag mo lang. Kato. Ano to pre? Ano na siguro ito? Opo. Ano po ba yan? Ito patatas na, pang adobo. Opo, pipino. Parang ewan ko ang Natin alam pangalan ito. Dun, bale, madalas din akong kumukuha dun, tumitingin dun sa mga mas mura. Kasi nakakatipid eh. Sayang din. Mga ilang days, huwag nang patagalin. Siguro mamaya o bukas, lutuin ko na. Para at least, hindi siya mabulok ng sobra-sobra. Para makatipid lang. Ayun, nakakatipid lang ng konti. Balik kami dito sa sa laundry mat. Kasi tingnan namin kung tapos na yung nilalabhan namin. So, sinamantala lang namin mag-grocery habang naglalaba dito. Tapos na. Thank you, tapos na. So, tapos na siya. Ayan. Pwede na namin kunin. Okay na. Can I show you the camera? No? What's that? Can I show you? Sure, yeah. Yeah. So before we go, sige, sarap na. Before we go. Yeah. I'm pretty dirty, but you sure? Yeah. Yeah, me too. I'm dirty. So we met the owner. It's here. Yeah. Hey guys. Hello, how's it guys. going? Yeah. And thank you for borrowing us. Yes, thank Wash you it. guys for supporting it. That's good. Yeah. So Appreciate it. if you want to wash your dirty clothes, come here at Laundromat. Here's the place. Yeah. Right on. Thank you. Thank you. What's your name? Brad. Brad. Yeah. Thank you, Brad. Thank you. Have a good one. Same to you. Atoy, Atoy. Yeah. Yun, nakilala namin yung may-ari. At friendly sila. Bale, yung nangyari dun sa Vancouver ay isang malaking trahedya na kinamatay ng napakaraming Pinoy at mga nasugatan. Grabe, napakatinding iniisip yun. Hindi lang ako sure pero hindi ko alam kung may mental health issue yung driver, ba't niya nagawa yun, o kaya may problema rin kung bakit niya nagawa yun, o hindi natin masasabi kung dahil sa racist o hindi natin masasabi. So lang yun, spekulasyon ko lang yun, mga lang yun, haka-haka ko lang yun. Pero sa balita na ko, parang meron daw mental health issue. Anyway, dito po sa malayo sa abroad, yung mga abroad, at tapos malayo ka sa pamilya, mahirap po yung talagang hinahandle yung mga ganyan, yung mental issue. Meron akong mga kilala na talagang dumadanas sila ng mental health issue. Yung talagang nade-depress, matindi yung anxiety, stress, mga ganun. Dahil nga sa sa malayo sila sa mga pamilya. May mga kilala pa nga ako. Nag-treatment sila punta sila sa mental hospital para magpagamot. Tapos pagka yung mga may problema, mga trauma, mga ganun, so parang nadidibdib masyado yung mga ganung sitwasyon. Alam nyo mga tropa, hindi po nakakatawa yung ganun. Yung may problemang ganyan, yung mga mental health issue na ganyan, hindi po siya nakakatawa. Na dahil may problema yung isang tao, tapos magtatawanan mo dahil hindi niya kaya o hindi niya maano yung problema niya. So parang sa akin hindi maganda yun, yung ganun na pinagtatawanan na lang. Ang mabuti po doon sana suportahan, damayan, mga ganun, kausapin. Alam niyo, sinasabi ko to pero sa totoo lang kasi nararanasan ko
dumadaan din ako sa matinding anxiety at saka depression. Hindi ko na i-detalye kung bakit, pero mahirap. Hindi nila maintindihan yung nararamdaman namin dun sa mga taong pinagtatawanan kami, nag-iisip ng hindi maganda, na imbes na damayan na lang kami or suportahan, ganun. Pero mas more on pagtatawanan ka pa. At saka gagawan ka pa ng kwento. Yun. So, wala. Mahirap po. Mahirap. Mahirap yung ganitong sitwasyon. Lalo na pagka mayroong ka matinding trauma na nangyari sa'yo sa buhay mo, sa mga nakaraan na parang isip mo nangyayari ulit. Kahit gusto mong mag-adjust, i-divert yung mga ibang nangyayari sa'yo, mahirap. Bigla ka na lang mapapaisip, hindi ka makatulog, nanginginig, magpapalpitate, kung ano-ano na lang. Hindi po siya nakakatuwa. At hindi nakakatulong yung pambubuli at say pangkukutya ng tao sa'yo. Matindi po yung mga pinagdadaanan namin. At sana malagpasan namin itong mga ganitong sitwasyon. So nakauwi na po kami at dinala ko na dito yung labahin ko. So ang gagawin ko, sasampay ko na dahil magandang sikat ng araw ngayon. Ayun, no? Maganda, sikat ng araw ngayon. So magsasampay na lang ako kaysa gumamit ng dryer. Sayang yung kuryente. Lagi ko namang ginagawa to kada mga ganitong maaraw na mainit. Ginagawa ko to, nagsasampay ako. Nag-trip ka na din nagising. Ayan, tapos na ako magsampay. At ganito, laging ginagawa ko pagka basta maganda yung panahon, saka maaraw. Ayun, sasampay ako dito sa labas. Para mas maganda kasi yung amoy nung sikat, pag natuyo ng sikat ng araw. Tapos hindi siya yung ng fabric. Babawasan ng fabric ba.